Ang unang araw na dinalhan ni Nena ngang kape ang matanda sa parke. Hindi niya ito ginawa dahil sa nakagawian na, kundi dahil sa isang udyok na bumiyak sa kanyang dibdib na parabang may bumulong sa kanya. Huwag mo siyang iwanang mag-isa ngayon. At ang hindi alam ni Nena, ang hindi alam ni Numan, ay ang maliit na basong umuusok na iyon ay magsisindi ng isang napakalaking katotohanan na kapag tuluyang nabunyag, ang isang mayabang na milyonaryo ay mawawalan ng imik at mananatiling hawak ang kanyang puso. Dahil kung minsan ang pinakamakapangyarihang mga kwento ay hindi nagsisimula sa mga mansyon o mga mararangyang opisina. Nagsisimula sila sa isang lumang bangko, sa isang ordinaryong parke, kasama ang isang pagod na babaeng, nanginginig sa ginaw, at isang empleyado na nagpasyang tumingin kung saan ang lahat ay tumatalikod. Ngunit pakinggan mo ito. Dahil kung mananatili ka ay maintindihan mo kung bakit ang kwentong ito ay nagpayak maging samga sumumpan na wala na silang nararamdaman. Araw-araw ay nagdadala si Nena ng kape sa isang hindi kilalang matanda. At nang malaman ito ngang may-ari ng bahay kung saan siya nagtatrabaho, inakala nitong kabalbalan, pag-aaksaya ng oras, isang kakaibang ugali, hanggang sa isang araw ay hindi sinasadyang makita niya ito gamit ang sariling mga mata. At sa sandaling iyon ay mayroong nabasag sa loob niya. Hindi dahil sa kape, hindi dahil sa matanda, kundi dahil sa paraan ng pagbigay ni Nena ng basong iyon na parang may hawak siyang isang sagradong bagay. Dahil ito sa paraan ng pagtingin ng matanda kay Nena na parabang si Nena ang huling magandang bagay na natitira sa mundo. At dahil ito sa narinig ng milyonaryo pagkatapos ng ilang simpleng salita ngunit mapanira na nagpilit sa kanya na harapin ang isang katotohanan na matagal nang itinago. Bago magpatuloy, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung naramdaman mo na ang mundo ay nakalimutan ang mabubuting tao, mag-subscribe sa channel dahil ang mga kwento tulad nito ay nagpapaalala sa iyo na ang isang maliit na kilos ay maring magpabago ng kapalaran. At ngayon sabihin mo sa mga komento, ano ang gagawin mo kung matuklasan mo na may isang malapit sa iyo na lihim na tumutulong sa isang tao sa lansangan araw-araw? Magagalit ka ba o magiging inspirasyon mo ito? Isulat mo dahil ang susunod ay magpapaisip sa iyo ng iba. Si Nena ay 32 taong gulang, morena, may maitim na buhok na nakatali sa isang praktikal na bun at isang tingin na laging tila humihingi ng pahintulot na umiral. Dumating siya sa Metro Manila mula sa Batangas. Naghahanap ng trabaho upang tustusan ang kanyang anak na si Junjun, 7 taong gulang, na siyang dahilan ng kanyang pagbangon kahit hindi na kayang katawan. Nagtatrabaho siya sa bahay ni Gino de la Cruz, isang kilalang negosyante sa buong siyudad, may-ari ng mga real estate projects, hotel, at iba pang negosyo, isang lalaking tulad ng mga lumalabas sa magasin na may perpektong ngiti, ngunit sa personal ay halos hindi tumitingin sa mga mata. Si Gino ay naninirahan sa isang eksklusibong subdivision sa isang malaking bahay na may mabintanang salamin na sumasalamin sa langit na parabang ang labas ng mundo ay dekorasyon lamang. Mayroon siyang maempleyado, hardinero, driver, kusinera at mayroon pa siyang iba, isang mabigat na katahimikan na parabang ang bahay na iyon ay puno ng mga bagay na hindi nababanggit. Si Nena ang bago, ang pumalit sa 2 pang empleyado sa loob ng wala pang 3 buwan at marami na itong sinasabi. Mula sa unang araw, si Manang Elsa, ang katiwalang ng bahay, ay binigyan siya ng babala sa mahinang boses habang itinuturo ang mga gamit sa paglilinis. Anak, dito ay mabilis magtrabaho, walang tanong at walang pakialam kung saan hindi ka kasali. Ang amo ay komplikado. Hindi na nagtanong si Nena kung ano ang ibig sabihin ng komplikado dahil kapag may babayarang renta, bibilhing gamot at papasok sa eskwela ang anak, natututo ang isang tao na huwag nang magtanong ng sobra. Ngunit sa kabila nito, may mabagay na napapansin. Si Gino de la Cruz ay hindi isang masayang tao, ni hindi rin siya tahimik. Kung minsan, ay nakikita siya ni Nena na lumalabas sa teras na may teleponong nakadikit sa kanyang tainga at nakakunot ang no, na parang bawat tawag ay isang away. Kung minsan naman ay naririnig niya itong naglalakad sa madaling araw sa pasilyo na may mahahaba at walang pasensyang mahagbang tulad ng isang nakakulong na leon. At sa hapagkainan ay laging may isang platong nakahanda, isang bakanteng lugar na parabang may nawawala. Napansin ito ni Nena, ngunit wala siyang sinabi hanggang sa isang araw habang nagtatapon siyang basura. Dumaan si Gino malapit sa kanya at nagsalita ng hindi tumitingin. Huwag mong itapon ang mga basura sa malaking basurahan. Gamitin mo ang nasa likod. Tumango si Nena.
Opo, Sir Gino. Huminto si Gino sandali na parabang umasa siyang ibang reaksyon. Ano ang pangalan mo? Nena po, sir. Nena, ulit niya na parabang tinitikman ang pangalan na ayaw niya. Mabuti, gawin mo lang ang trabaho mo at huwag mo akong bigyan ng problema. At umalis siya. Hindi ito direktang insulto, ngunit naramdaman pa rin ni Nena ang kahihiyan dahil may mataw na hindi kailangang sumigaw para iparamdam sa iyo na mas mababa ka. Gayunpaman, nagtiis si Nena, nagtiis siya sa mahabang araw, nagtiis sa mga hinihingi, nagtiis sa lamig hanggang sa dumating ang matanda sa parke. Ang Rizal Park ay 15 minutong lakad mula sa bahay at dumadaan si Nena doon kapag bumibili siya ng pandesal o prutas sa palengke sa bayan. Nakita niya ito sa unang pagkakataon isang Lunes. Ang matanda ay nakaupo sa isang bangko na nakayuko, ang likod at may manipis na diaket para sa ginaw, gusot ang kanyang ubanin na buhok at tuyo ang labi. Sa tabi niya, isang maliit na plastic bag na may 2 bagay sa loop, isang piraso ng tuyong tinapay at isang napkin. Hindi maiwasan ni Nena na tingnan siya, hindi dahil sa kuryosidad, kundi dahil sa matinding katotohanan na nagpapatigil sa iyong pahinga. Dahil ang matanda ay nagpaalala sa kanyang lola ang parehong tingin, ang parehong pagod na dignidad, ang parehong paraan ng pagiging mag-isa, kahit na napapalibutan ng tao. Nagpatuloy sa paglalakad si Nena, ngunit pagkatapos ng 3 hakbang ay huminto siya, lumingon at lumapit. Pasensya na po, lola, maayos po ba kayo? Inangat ng matanda ang tingin na may pagdududa, na parabang itinuro sa kanya ng mundo na bawat mabait na tanong ay may bitag. Buhay pa ako. Tugon niya ng matipid. Sapat na yon. Naramdaman ni Nena ang kirot sa puso. Hindi na siya pumilit. Sige po, kung may kailangan kayo, madalas po akong dumadaan dito. Bumungisngis ang matanda ng walang kagalakan. Dumadaan ang matao, aniya. Iyon ang ginagawa nila dumaan. At tiningnan niya ulit ang unahan. Umalis si Nena, ngunit nang araw na iyon ay hindi niya ito maalis sa kanyang isip. Nang gabing iyon, habang inihahanda ang baon ni Junjun, tinitigan niya ang kumukulong tubig at naisip, paano naalala ng isang tao ang kanyang buong buhay sa isang bangko. Kinabukasan ay nagluto siyang sobrang kape. Isinilid ito sa isang baso na may takip at inilagay sa kanyang bag. Hindi niya alam kung bakit. Ang alam lang niya ay kailangan niya itong gawin. Mula ng araw na iyon, ang kape ay naging isang ritual. Hindi ito mamahaling kape, hindi ito isang malaking kilos. Ito ay simpleng mainit na kape na may 2 sobrang asukal na iniipon ni Nena mula sa hapag-kainan ng trabaho. Nang ibigay niya ito, ang matanda sa simula ay walang sinasabi. Kinukuha lang niya ito nang nanginginig ang makamay at dahan-dahang umiinom, na parabang ang init ay nagpapagaan sa kanyang kaluluwa. Umupo si Nena sa tabi niyang ilang minuto. Kung minsan ay nag-usap sila, kung minsan ay tahimik lamang sila, at sa katahimikang iyon ay naunawaan ni Nena na may mga sakit na hindi humihingi ng solusyon, humihingi lamang ng kasama. Ang matanda ay tinatawag na Lola Emilia. Ayaw niyang sabihin ang kanyang apelido sa simula, na parabang ang apelido ay isang pintuan na ayaw niyang muling buksan, ngunit sa paglipas ng mga araw ay lumuwag siya ng kaunti. May anak ka ba? Tanong niya isang Huwebes. Opo, isa. Si Junjun, siya ang buhay ko. Yumuko si Lola Emilia. Nagkaroon ako ngang isa, aniya, at nawala ko siya. Hindi nagtanong si Nena kung paano, dahil may mga paksang parang salamin. Hinawakan lang niya ng mahinahon ang kamay nito. Ikinalulungkot ko po, Lola Emilia. Lumunok ang matanda. Huwag mong sabihin sa akin ng ganun, anak, bulong niya. Dahil kung sasabihin mo sa akin ng ganun, gugustuhin kong umiyak. At naramdaman ni Nena ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Mula noon, hindi lang kape ang dinadala ni Nena. Kung minsan ay nagdadala siyang pandesal o isang lumang sweater o isang prutas. Wala siyang ibinibigay na ikakahiyang kanyang anak. Wala siyang ibinibigay na kukuhang kanyang pangangailangan, ngunit sapat na upang hindi maramdaman ni Lola Emilia na siya ay hindi nakikita. At sa isang punto, ay napansin ni Nena ang isang kakaibang bagay. Sa tuwing binabanggit niya ang kanyang anak, si Lola Emilia ay nagiging tensyonado na parabang ang salitang iyon ay nagbubukas ng isang sugat na nagdurugo pa rin. At sa tuwing nagsasalita, si Nena tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa isang malaking bahay sa Forbes Park, si Lola Emilia ay nananatiling tahimik na nakatingin sa sahig na may kakaibang ekspresyon na parabang nagbibilang siya sa kanyang ulo.
na para bang ang impormasyong iyon ay sumasakit sa kanya sa personal na paraan. Napansin ito ni Nena, ngunit hindi niya naunawaan hanggang sa araw na sinundan siya ni Gino de la Cruz. Ilang linggo nang nagmamasid si Gino sa mga detalya. Mabilis na nawawala ang pagkain sa refrigerator. Mas mabilis na naubos ang kape kaysa sa normal at si Nena kung minsan ay mas matagal bumalik sa umaga kapag inutusan siya para sa isang bagay. Hindi ito marami, ngunit si Gino ay uri ng tao na nakakapansin kahit sa hangin na nawawala. Isang gabi ay tinawag niya si Manang Elsa. Yung bago, ano ang ginagawa niya kapag lumalabas? Nagtense si Manang Elsa. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Huwag kang magkunwari. Lumalabas siya para makipagkita sa kung sino, para magpasok ng tao dito, para magnakaw. Lumaki ang mata ni Manang Elsa. Hindi po, sir. Si Nena ay masipag. Lumapit si Gino. Seryoso. Kaya sabihin mo sa akin, bakit siya gumagastos ng mga bagay sa bahay? Nag-alinlangan si Manang Elsa. Ako hindi ko nakita na nagnakaw siya. Kinuyom ni Gino ang kanyang panga. Bukas ay susundan ko siya. Gustong magsalita ni Manang Elsa, ngunit natahimik dahil sa bahay na iyon. Kapag nagpasya si Gino, walang makakapagbago nito. At ganon nga, kinabukasan, si Gino de la Cruz ay nagtapos sa Rizal Park, nakatayo ang ilang metro. Pinagmamasdan ang kanyang empleyado na nagbibigay ng kape sa isang matanda na parabang ibinibigay niya ang kanyang sariling puso. Sa kanyang isip, mayroon ng nabuong kuwento si Gino. Niloloko ako ni Nena. Naklalabas siya ng kabahay, may pinakakabalahan siya. Ngunit ang nakita niya ay hindi akma sa kanyang prehuwisyo. Dahil hindi niya nakita ang panloloko. Hindi niya nakita ang malisya. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya naunawaan awa. At gayon pa man ang kanyang pagmamataas ay hindi nagpahintulot sa kanya na makaramdam ng pagmamahal. Naramdaman niya ang galit. Ano ang ginagawa mo? Ungol niya na biglang lumabas. Halos mahulog ni Nena ang baso ng kape. Sir Gino, ako. Inangat ni Lola Emilia ang tingin at sa unang pagkakataon ay ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumaki ang kanyang mata. Namutla ang kanyang mukha at nanginginig ang baso sa kanyang kamay na parabang nakakita siyang multo. Tiningnan ni Gino ang matanda at kumunot ang no. Sino siya? Lumunok si Nena na kinakabahan. Si Lola Emilia. Ako po ay nagdadala sa kanyang kape dahil pinutol siya ni Gino. Gamit ang magamit ko sa bahay. Namula si Nena. Hindi po ito pagnanakaw, sir. Ako po ay nagbabayad ng sahod ko. Ang mainit na tubig lang po ang ginagamit ko. Tumigas ang boses ni Gino. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang tutulungan mo sa oras ko. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para maglaro ng tagapagligtas. Kinuyom ni Nena ang kanyang makamao na pinipigilan ang pagiyak. Hindi po ako naglalaro, sir. Mag-isa po siya. Humagalpak si Gino ngang isang maikling, malamig na tawa. At ano sa akin? Ngayon, responsibilidad ko na ang buong siyudad. Tiningnan ni Nena ang kanyang mata sa unang pagkakataon na may tapang. Hindi po. Ngunit responsibilidad po ang lahat na huwag magbulag-bulagan. Naging mabigat ang katahimikan. Lumapit si Gino ngang isang hakbang kay Lola Emilia. At ano ang sinabi mo sa kanya para dalhan kang gamit? Nanginginig si Lola Emilia, ngunit hindi dahil sa takot kay Gino, kundi dahil sa isang mas malalim na bagay, isang lumang bagay, isang bagay na sumasakal sa kanya. Sa sirang boses, binitawan ni Lola Emilia ang isang pangungusap na nagpabago sa hangin ng parke. Wala akong hiniling sa kanya, bulong niya. Dinalhan niya akong kape dahil pinaalala niya, sa akin ang isang taong nawala sa akin. Nanatili si Gino na tahimik. Sino? Dahan-dahang inangat ni Lola Emilia ang tingin at tiningnan siya ng matindi na nagpawalang hiya sa kanya. Ang anak ko. Lumaki ang mata ni Nena. Lumunok si Gino. Ang anak mo? Dinikit ni Lola Emilia ang baso sa kanyang dibdib at sa maluhan na sa wakas ay naglakas loob na bumuhos. Sinabi niya, at ikaw din ang nagpapaalala sa akin sa kanya, Gino. Umatras si Gino ngang isang hakbang na parang sinuntok. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nahirapang huminga si Lola Emilia dahil nabasag ang kanyang boses. Dahil nakita kitang lumaki at sa sandaling iyon, naunawaan ni Nena na ang nangyayari ay mas malaki pa sa isang kape. At si Gino sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay nakaramdam ng takot. Dahil kung totoo ang sinasabing matanda,
Kung gayon mayroong isang bagay mula sa kanyang nakaraan na malapit ng sumabog, at iyon lamang ang hindi kayang kontrolin ni Gino de la Cruz gamit ang pera. Ang katahimikan sa Rizal Park ay naging makapal. Ang maingay ng parke, ang mabatang naglalaro, ang nagtitinda ng lobo, ang malayong awit ng isang organilero ay tila nawala sa paligid ng bangkong iyon. Hindi si Gino de la Cruz ang isang lalaki na madaling magulat. Nahaharap na siya sa mga krisis sa pananalapi, demanda, pagtataksil sa negosyo, ngunit ang pariralang iyon, nakita-kitang lumaki, ay tumama sa kanya na parang bato sa dibdib. Hindi ko po kayo kilala, aniya nang may matatag na boses, kahit nasa loob ay may nanginginig, at hindi ko gusto ang nagpaplano sa akin. Hindi inalis ni Lola Emilia ang tingin. Hindi ako nagpaplano, Gino. Pinapanood ni Nena ang eksena na may mabilis na pagtibok ng puso. Naramdaman niyang nasasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya dapat makita, ngunit hindi rin siya makalis. Napakaraming emosyon ang nakapalob sa hangin na iyon. Kinuyom ni Gino ang kanyang makamao. Matagal nang namatay ang nanay ko. Pumikit si Lola Emilia ngang isang segundo. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi na minarkahan ng panahon. Oh, namatay siya para sa iyo. Ang pariralang iyon ay nagpabago sa kanyang pag-isip. Ano ang ibig sabihin niyan? Huminga ng malalim si Lola Emilia. Ibig sabihin, sinabi sa iyo na namatay siya dahil mas madali iyong kaysa ipaliwanag ang katotohanan. Naramdaman ni Nena ang panginginig ng kanyang laikot. Umatras si Gino. Nalilito kayo. Hindi. Ang boses ni Lola Emilia ay malumanay, ngunit matatag. Nalito. Matagal akong naghintay na bumalik ka. Ang mundo ni Gino ay nagsimulang gumuho sa loob. Ang kanyang ina palaging sinasabi sa kanya na namatay ito nang siya ay 5 taong gulang, na ito ay isang biglaang sakit, na ginawa ng kanyang ama ang lahat ng posible. Wala kailanman naging bukas na burol, wala kailanman maraming larawan, wala kailanman madetalye, tanging katahimikan. At ngayon ang babaeng iyon sa isang bangko ay nagsasabing, hindi ito possible. Umiling si Gino. Hindi kailanman magsisinungaling ang tatay ko tungkol sa ganoong bagay, bumungis-ngis si Lola Emilia ng mapait. Hindi kailanman kinaya ng iyong ama na gusto kong umalis. Lumaki ang mata ni Nena. Umalis? O, tiningnan ni Lola Emilia ang kanyang nanginini na makamay. Gusto niya na maging perpektong asawa ako. Tahimik, masunurin, ngunit mayroon akong mapangarap, mayroon akong boses. Naramdaman ni Gino na ang lupa sa ilalim ng kanyang sapatos na Italiano ay hindi na matatag. Ang aking ama ay isang respetadong tao, isang makapangyarihang tao, itinama niya at bumili siya ng katahimikan. Malakas ang tibok ng puso ni Gino. Iniimbento niyo lang ba ito, Lola Emilia? Tiningnan siya nito na may halong sakit at pagmamahal. Pareho kayong tingin kapag nagagalit. Pareho nung bata ka at ayaw mong matulog. Naramdaman ni Nena na kulang siya sa hangin. Nagsimulang huminga ng mas mabilis si Gino. Tama na. Ngunit nagpatuloy si Lola Emilia dahil alam niyang baka ito na ang tanging pagkakataon niya. Kinuha kanila mula sa akin isang gabi. Sinabi nilang para sa iyong ikabubuti na hindi ako matatag, na kailangan mong disiplina. Naramdaman ni Gino na may isang bagay sa loob niya ang gustong makinig at may isang bagay na gustong tumakas. Kasalanan yan. Pinilit nila akong pumirma ng papeles. Sinabi nilang kung hindi ko gagawin, hindi na kita makikita kailanman. Nabali ang boses ni Lola Emilia. Pumirma ako, na niniwalang pansamantala lang iyon. Dinikit ni Nena ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ang parke ay tila nawala na. Tanging ang kwentong iyon ang humihinga sa pagitan nila. Naalala ni Gino ang mga bahagi. Isang maliit na maleta. Isang nagmamadaling yakap. Ang boses ng kanyang ama na nagsasabing, may sakit ang nanay mo, hindi ka niya kayang alagaan. Ako, ang boses ni Gino ay naging mas mahina, naalala ko na umiyak siya. Pumikit si Lola Emilia. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa iyo. Isang panginginig ang dumaan sa katawan ni Gino. At bakit kayo nandito? Bakit sa parke na ito? Dahil nalaman kong nakatira ka malapit, diretso siyang tiningnan. Ayoko sirain ang buhay mo, gusto ko lang makita ka, kahit mula sa malayo. Naramdaman ni Nena ang buhol sa kanyang dibdib. At ang kape, tanong niya ng mahinang ngumiti si Lola Emilia. Ang kape ang unang pagpapakita ng pagmamahal na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Pinagmasdan siya ni Gino na may halong ang galit at pagkalito. At bakit hindi kayo pumunta sa bahay ko? Bakit hindi niyo kinatok ang pinto?
Yumuko si Lola Emilia dahil takot akong sarhan mo ang puso mo sa akin tulad ng ginawa ng iyong ama. Ang saksak na iyon ay direkta. Si Gino ay laging malamig, malayo, mapakontrol. At ngayon, ang babaeng iyon ay nagpapahiwatig na siya ay naging katulad ng kanyang pinupuna. Wala kang ebidensya ng kahit ano, aniya na sinusubukang bawiin ang kontrol. Dinukot ni Lola Emilia ang kanyang kamay sa kanyang lumang bag at kumuha ng isang maliit. Lumang sobra na gusot dahil sa paglipas ng panahon. Iningatan ko ito, kinuha ni Gino ang sobra ng matigas ang makamay. Isa itong larawan. Siya maliit nakaupo sa isang duyan at ang babae sa likod bata nakangiti. Huminto ang puso ni Gino ng isang segundo. Ang larawang iyon ay wala sa anumang album sa kanyang bahay. Saan mo nakuha ito? Mula sa aking pitaka. Dala ko ito sa lahat ng mga taong ito. Nakita ni Nena kung paano nagsimulang magbago ang mukha ng milyonaryo. Hindi na ito pagmamatas, ito ay pagdududa. Pinisil ni Gino ang larawan. Hindi ito nagpapatunay na kahit ano. May peklat ka sa kaliwang tuhod, sabi ni Lola Emilia bigla. Nakuha mo iyon sa pagkahulo mula sa parehong duyan. Dinala kita ng umiyak sa kusina at ipinangako ko na lagi akong nandiyan. Naramdaman ni Gino ang suntok sa tiyan. Naroon ang peklat na iyon at walang sinuman sa labas ng kanyang malapit na pamilya ang nakakaalam nito. Pinakmasdan ni Nena kung paano nagsimulang mawalan ng composure ang lalaking may perpektong suit. Kung totoo ito, bulong niya kung gayon ang buong buhay ko. Hindi niya tinapos ang pangungusap dahil nangangahulugan ito ang pagtanggap na inilayo siyang kanyang ama sa kanyang ina na ang kanyang kuwento ay hindi kumpleto, na ang kanyang identidad ay binuo sa isang kasinungalingan at napakabigat niyon. Bumalik si Gino. Kailangan kong mag-isip. Gino, sabi ni Lola Emilia na may mahina boses, hindi ako dumating upang sirain ka. Gusto ko lang malaman kung masaya ka. Ang tanong na iyon ang pinakamalupit sa lahat. Masaya ba siya? Mayaman siya. May prestihiyo. May respeto. Ngunit kaligayahan. Naalala ni Nena ang mesa na may bakanteng pilato. Ang meja paglalakad sa gabi, ang katahimikan nig malaking bahay na iyon. Hindi sumagot si Gino, lumakat lang siya ng ilang hakbang, ngunit may huminto sa kanya, muli siyang lumingon. Kung totoo ito, bakit hindi ka nahanap sa akin sa legal na paraan? Nahirapang huminga si Lola Emilia dahil wala siyang pinakukunan, dahil pagkatapos kong pirmahan ang mga papeles na iyon ay nanatili akong mag-isa, dahil walang gustong harapin ang iyong ama. Naramdaman ni Gino na ang pangalan ng kanyang ama ay nagsimulang magpabigat sa kanya higit kailanman. Lumapit si Nena. Sir Gino, wala po akong alam tungkol dito. Alam ko, aniya nang hindi siya tinitignan. Ang parke ay tila pinagmamasdan sila. Ang nagtitindang lobo ay dumaan na hindi alam ang emosyonal na lindol na nangyayari sa bangkong iyon. At ngayon, ano ang gusto mo? Tanong ni Gino sa wakas. Tiningnan siya ni Lola Emilia na may tapat na luha. Wala. Hindi ko gusto ang pera mo, hindi ko gusto ang apelyido mo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Ang puso ni Gino ay nabali sa isang lugar na matagal ng balot dahil walang sinuman ang nagsasabi niyon sa kanya. Walang sinuman ang tumitingin sa kanya ng ganon. At bigla niyang naunawaan ang isang nakapipinsalang bagay. Nagdaan siya ng mga taon sa pagbuo ng mga imperyo. Ngunit hindi siya kailanman nagtayo ng isang tahanan. Naramdaman ni Nena na nasasaksihan niya ang isang sandali na magpapabago nga lahat. Huminga ng malalim si Gino. Kailangan kong nga ebidensya, madokumento, isang bagay na magpapatunay nito. Tumango si Lola Emilia. Mayroon ako. Hindi dito, ngunit mayroon ako. Itinago ngang milyonaryo ang larawan sa kanyang panlup na bulsa ngang diaket. Iimbestigahan ko. Ang kanyang boses ay hindi na matigas. Ito ay mahina. Naramdaman ni Nena ang kaunting ginhawa, ngunit idinagda ni Lola Emilia ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Hindi lang ako inilayo ng iyong ama sa iyo, itinago rin niya ang iba pa. Tiningnan siya ni Gino ng may tensyon. Ano? Nag-alinlangan si Lola Emilia ng isang segundo na hindi mo siya ang tanging anak. Ang mundo ay muling nabasag. Naramdaman ni Nena na nawawala ang hangin. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, bulong ni Lola Emilia, na bago ako umalis ay buntis ako. Ang katahimikan ay ganap. Naramdaman ni Gino na lalabas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Impossible yan. Hindi ito. Dinikit ni Nena ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Nakaroon kayo ng isa pang anak? Yumuko si Lola Emilia. Oh,
Umatras si Gino. Nasaan siya? Ang ngaluha ay tuluyang bumuhos ng walang kontrol. Nawala ko rin siya. Ang sakit sa kanyang boses ay napakalalim na walang makapag-aalinlangan sa kanyang katapatan. Ang iyong ama ang gumawa ng paraan upang hindi ko na siya makita. Ang mundo ni Gino ay wala ng hugis. Hindi lang siya nawalan ng isang ina, kundi pati na rin ng isang kapatid na hindi niya kailanman nakilala. Buhay ba siya? Tanong niya ng sirang boses. Dahan-dahang umiling si Lola Emilia. Hindi ko alam. Naramdaman ni Nena na ang kuwentong iyon ay nagsisimula pa lamang na mabunyag. Tiningnan ni Gino ang babae sa kanyang harapan. Hindi na niya ito nakikita bilang isang hindi kilalang tao. Nakikita niya ito bilang isang posibilidad, bilang isang salamin ng nakaraan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay nakaramdam siya ng kagustuhang umiyak. Ngunit ang pagmamataas ay nakikipaglaban pa rin sa loob niya. Kung totoo ito, aniya sa wakas, kung gayon ninakawan ako ng aking amang higit pa sa isang ina, tumango si Lola Emilia, ninakaw niya sa iyo ang katotohanan. Dahan-dahang lumulubog ang araw, nilalabas ang parke ng ginintuang kulay. Naunawaan ni Nena na ang kanyang maliit na kilos ng kape ay nagbukas ng isang napakalaking pintuan. Isang katotohanan na inilibing ng dekada ay nagsisimulang huminga. At ang pinaka nakakabahala ay kulang pa rin ang matutuklasan tungkol sa nangyari sa pangalawang anak na iyon dahil kung siya ay buhay, nangangahulugan iyon na ang pamilya de la Cruz ay hindi tulad ng palaging pinaniniwalaan ni Gino. At kung hindi, kung gayon mayroong dapat sumagot para doon. Tiningnan ni Gino si Nena. Bukas ay hindi ka magtatrabaho. Lumaki ang mata niya. Sir, pumunta ka sa bahay ko sa alas 8. Kailangan kong pakinggan mo ang isang bagay. Naramdaman ni Nena ang takot at kuryosidad sa parehong oras. Opo, sir. Muling tiningnan ni Gino si Lola Emilia. Wala akong ipinapangako. Ngunit alamin ko ang katotohanan. At sa sandaling yon ay mayroong nagbago. Hindi pa ito rekonsilyasyon, hindi pa ito kapatawaran. Ito ang simula ng isang paghahanap at kapag ang isang tao na laging kumokontrol ang lahat ay nagpasya na hanapin ang katotohanan, ang nakaraan ay nagsisimulang manginig. Nang gabing iyon ay hindi natulog si Gino de la Cruz. Ang larawan ay nakapatong pa rin sa kanyang desk. Bahagyang nililiwanagan ng Italianong kristal na lampara na laging tila elegante sa kanya. Ngunit ngayon ay nagpapalabas ng mahahabang nakakagambalang anino. Ang larawan ay totoo, masyadong totoo. Naalala niya ang duyan, naalala niya ang malinaw na damit ng kanyang ina, naalala niya ang pabango, ang hindi niya maalala ay ang sandali ng pagkamatay nito at iyon ang sumisira sa kanya sa loob. Sa pangunahing silit ng mansyon, sa Forbes Park, ang katahimikan ay hindi matitiis. Ang orasan ay alas 3 ng umaga. Nang bumangon si Gino, nagsuot siya ng diaket at bumaba sa pribadong opisina kung saan niya itinatago ang mga dokumento ng pamilya. Kung totoo ang sinasabi ni Lola Emilia, dapat mayroong mabakas. Binuksan niya ang luma at metal na archive na pag-aari ng kanyang ama. Mga folder, mga titulo, mga testamento, mga sertipiko. Lahat ay perpektong nakaayos, masyadong perpekto. Nagsimulang suriin ni Gino ang mga dokumento na may kinalaman sa kanyang pagkabata, birth certificate, school records, health insurance. Hinanap niya ang death certificate ng kanyang ina. Wala. Naramdaman niya ang isang suntok sa dibdib. Hinanap niya muli ng mas may pagkabalisa. Wala. Paano ito possible? Palagi siyang naniniwala na nakita niya ito. Palagi niyang ipinapalagay na umiral ito. Ngunit ngayon ay wala siyang makitang opisyal na ebidensya ng pagkamatay nito. Ang pawis ay napabasa sa kanyang makamay. Kinuha niya ang telepono. Dinial ang numero ni Ati. Salvador Reyes, ang abogado ng pamilya sa loob ng 30 taon. Gino, sagot ni Ati. Salvador na may inaantok na boses. May nangyari ba? Kailangan kong makuha mo ang death certificate ng nanay ko. Nakaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Nasa mga archive ng pamilya. Yan, Gino. Wala. Huminga ng malalim si Ati. Salvador, personal na hinawakan ng iyong ama ang maraming dokumento. Baka, pinutol siya ni Gino ng may katatagan. Namatay ba talaga ang nanay ko nang sabihin nilang namatay siya? Mas mahaba ang katahimikan. Masyadong mahaba. Gino, mga bagay na iyan mula sa nakaraan. Huminto ang puso ni Gino ng isang segundo. Sagutin mo ako. Bumuntong hininga si Ati. Salvador, hiniling ng iyong ama na huwag nang alisin ang usaping iyon.
Ang pariralang iyon ay parang kumpirmasyon ng hindi sinasabi. Anong usapin? Hindi ako makakasalita sa telepono. Pumikit si Gino. Ang pagdududa ay hindi na isang posibilidad. Ito ay isang katotohanan. Pumunta ka bukas sa unang oras. Nandiyan ako, sagot ni Ati. Salvador. Ibinaba ni Gino ang telepono. Nahulog siya sa silya na gawa sa balat. Sa loob ng maraming taon ay ipinagtanggol niya ang alaala ng kanyang ama. Hinangaan niya ito, ginaya niya ito at ngayon ay natuklasan niyang baka ang lalaking nagturo sa kanya na maging matatag ay ang may pananagutan sa kanyang pinakamalaking kawalan. Sa alas 8 eksakto, kumatok si Nena sa mansyon. Hindi siya nakasuot ng uniforme, isang simpleng kulay bege na damit lang at isang halatang ekspresyon ng kaba. Binuksan ni Manang Elsa ang pinto. Pasok, Nena. Naghihintay si Sir. Lumakat si Nena sa mahabang pasilyo na may kakaibang pakiramdam sa tiyan. Si Gino ay nakatayo sa harap ng bintana, tinitignan ang siyudad. Nang pumasok siya, hindi siya agad lumingon. Nakakatiwala ka ba sa babaeng iyon? Tanong niya nang walang paunang salita. Lumunok si Nena. Opo, Sir. Sa wakas ay lumingon si Gino. Pula ang kanyang mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang mas malalim na bagay. Kagabi ay sinuri ko ang dokumento. Walang death certificate ang nanay ko. Naramdaman ni Nena ang panginginig. Kung gayon mayroong naksinunghaling, muling tumunok ang doorbell, pumasok si Ati. Salvador Reyes, pakalipas na ilang minuto na may itim na portfolio. Isa siyang matanda, elegante, na may tinging puno nga taon nga lihim. Binati siya ni Gino ng may kabigatan. Upo ka, utos ni Gino. Nanatili si Nena na tahimik. Halos hindi nakikita, ngunit hindi niya siya pinakiusapang umalis. Iyon ay isa ng pagbabago, binuksan ni Ati. Salvador ang portfolio, kumuha ng isang lumang folder na naninilaw dahil sa paglipas ng panahon. Ang nanay mo, si Emilia Moreno, ay hindi namatay noong 1994, aniya sa wakas. Naramdaman ni Nena na nagyelo ang hangin. Kinuyom ni Gino ang kanyang ngipin. Kung gayon, ano ang nangyari? Nagalinlangan si Ati. Salvador, nag-apply ang iyong ama para sa legal na paghihiwalay. Idinawit niya ang emotional instability. Totoo iyan. Walang medical proof. Ito ay isang strategic decision. Ang puso ni Gino ay tumibok ng may galit. At ako, humiling siya ng exclusive custody. Naramdaman ni Gino na umikot ang mundo. At ang sinasabing pagkamatay, yumuko si Ati. Salvador, nagpasya ang iyong ama na sabihin sa iyo na siya ay pumanaw. Inakala niyang mas madali iyon kaysa ipaliwanag ang alitan. Dinikit ni Nena ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Biglang tumayo si Gino. Nagsinungaling sila sa akin sa buong buhay ko. Ang kanyang boses ay umalingaw-naw sa opisina. Gino, sinubukan siyang pakalmahin. Salvador, hinahangat ng iyong ama na protektahan ang reputasyon ng pamilya. Proteksyon, idura niya ang salita ng may galit. Ninakaw niya sa akin ang nanay ko. Naging mabigat ang katahimikan. Pinapanood ni Nena na may basa ang mata. Ang malamig at kalkuladong lalaki ay nababali sa harap niya. May iba pa ba? Idinagdak ni Ati. Salvador ng may hirap. Tiningnan siya ni Gino ng may galit na pinipigilan. Magsalita ka. Nagsampa ng reklamo ang iyong ina pagkatapos ng paghihiwalay. Lumaki ang mata ni Nena. Isang reklamo? O, nagpatuloy si Ati. Salvador. Inangkin niya na siya ay buntis. Halos huminto ang puso ni Gino. At sinuportahan ng iyong ama ang pahayag. Inangkin niya na hindi ito anak niya. Naramdaman ni Gino ang pagduduwal. Totoo iyan, walang DNA test. Ang kaso ay isinara dahil sa kakulangan ng legal na resources sa panig ng iyong ina. Ang katahimikan ay nakapipinsala. Naramdaman ni Nena na ang kwento ni Lola Emilia ay nagsisimulang umama. Ipinanganak ba ang sanggol na iyon? Tanong ni Gino nang halos hindi marinig ang boses. Huminga ng malalim si Ati. Salvador, uminto ang mundo. Nasaan siya? Bulong ni Gino. Lumuno si Ati. Salvador, walang kasunod na record sa aming ma-archive. Naramdaman ni Gino na kulang siya sa hangin. Paano na walang record? Pagkatapos ng demanda, nagbayad ang iyong ama ng extrajudicial settlement. Naramdaman ni Nena na kumukulo ang kanyang dugo. Isang kasunduan o bilang kapalit na iwanan ni Emilia ang anumang pag-angkin. Pumigit ng marin si Gino. Ang imahe nga niyang ama na laging matuwid at marangal sa publiko ay nagsisimulang gumuho. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Aniya ng sirang boses. Ibig sabihin,
Mayroon akong kapatid na lalaki o babae sa kung saan lumapit si Nena ang isang hakbang at hindi siya nagsinungaling. Tiningnan ni Gino si Nena sa unang pagkakataon na may kakaiba sa mga mata. Hindi ito pagiging superior, ito ay kahinaan. Kailangan kong hanapin siya. Umiling si Ati, Salvador. Halos 30 taon na ang lumipas. Wala akong pakialam. Kinuha muli ni Gino ang larawan. Hindi ko hahayaan na muling ilibing ng pera ang katotohanan. Naramdaman ni Nena na mayroong malalim na nagbago sa kanya. Hindi na siya ang lalaking pumuna sa kanyang kilos sa parke. Siya ay isang anak, isang nasaktang anak. Sir Gino, aniya ng mahinahon. Baka may nalalaman pa si Lola Emilia. Tumango si Gino. Pupunta tayo sa kanya ngayon mismo. Ilang oras pagkatapos, bumalik silang tatlo sa Rizal Park. Si Lola Emilia ay nakaupo sa parehong bangko. Nang makita niyang papalapit si Gino nang may desididong hakbang, ang kanyang ekspresyon ay takot at pag-asa. Kailangan nating mag-usap, aniya ng walang alinlangan. Tumango si Lola Emilia. Umupo silang tatlo. Huminga ng malalim si Gino. Totu, nagsinungaling ang aking ama. Hindi ka namatay. Puno ang luha ang mata ang matanda. Alam ko. At ang sanggol, patuloy niya. Ano ang nangyari? Puno ng sakit ang mukha ni Lola Emilia. Ipinanganak siya sa isang pampublikong klinika sa Tondo. Naramdaman ni Nena ang panginginig at pagkatapos ay sinabi nila sa akin na may mga komplikasyon na kailangan niya nga espesyal na pangangalaga na ililipat siya. Naramdaman ni Gino na nabasag ang kanyang puso, nakita mo siya minsan lang. Ang boses ng matanda ay halos bulong lamang. Kinuha nila siya sa akin. Sinabi nilang para sa kanyang ikabubuti. Pumikit si Nena. Binigyan ka ba nila ng anumang dokumento? Dahan-dahang umiling si Lola Emilia. Isang sulat lang na nagsasabing inampon ang bata. Naramdaman ni Gino ang isang suntok sa dibdib. Inampon? Ang katahimikan ay ganap. Mayroon ka bang sulat na iyon? Tumango si Lola Emilia. Iningatan ko iyan sa lahat ng mga taong ito. Tiningnan ni Gino ang abot tanaw. Ang mundong kilala niya ay gawa sa mga kasinungalingan na maingat na binuo. Hahanapin ko siya. Tiningnan siya ni Nena. May pagpapasya sa kanyang boses. Hindi ito ang dating pagmamataas. Ito ay pangangailangan. Nanginginig si Lola Emilia. Gino, ayoko na bigyan kang mas maraming sakit. Tiningnan siya nito na may basa ang mata. Nandito na ang sakit. Ang gusto ko ay katotohanan. Malakas na umihip ang hangin sa parke. Naramdaman ni Nena na ang kwento ay malapit nang maging mas malalim pa. Dahil kung inampon ang batang iyon, kung gayon mayroong lumaki na hindi alam kung sino talaga siya. At kung mahanap siya ni Gino, wala nang babalik sa dati. Ang hangin sa Rizal Park ay hindi na ang dating hangin. Mayroong isang bagay sa tingin ni Gino na hindi pa kailanman nakita ni Nena. Hindi ito pagmamataas. Hindi ito kontrol. Ito ay pagmamadali. Isang tahimik na pagmamadali na hindi nanggagaling sa pagmamataas, kundi sa kawalan. Si Lola Emilia, na nakaupo sa bangko ay hawak ang kanyang lumang bag na parabang mayroon siyang inilalagay sa loob ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Nasa kwarto ko ang sulat. Aniya ng may nanginginig na boses. Hindi ko kailanman tinangkang itapon. Tumango si Gino. Tara na ngayon. Nagalinlangan si Nena ang isang segundo. Hindi pa niya nakikita ang milyonaryo na maglakad ng ganun kabilis. Nang hindi iniisip kung sino ang nakatingin sa kanya. Wala siyang nakagawiang matigas na postura. Hindi siya mukhang ang lalaking na bibigay nga utos sa mga milyong meeting. Mukha siyang anak na natatakot na dumating ng huli. Si Lola Emilia ay naninirahan sa isang simpleng paupahan sa Tondo, 20 minuto mula sa parke. Isang lumang gusali na may managbabalat na pader at amoy amag. Huminto si Gino sa harap ng kalawangin na metal na pintuan. Ang lugar na iyon ay hindi akma sa kanyang mundong marmol at kristal. Ngunit pumasok siya. Maliit ang kuwarto, isang simpleng kama, isang lumang aparador, isang mesa na may lumang lampara at isang kahon sa ilalim ng kama. Ang nakaraan, lumuhod si Lola Emilia nang may hirap at kumuha ang isang karton na kahon na nakabalot sa plastik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko inakala na babalik ka para dito, bulong niya. Yumuko si Gino sa harap niya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang nga mata ay hindi nakatingin sa itaas ng isang tao. Sila ay nasa parehong antas. Binuksan ni Lola Emilia ang kahon. Mayroon itong lumang litrato, clippings ngang pahayagan, isang pulseras ngang bata at isang puting sobre na naninilaw dahil sa paglipas ngang panahon. Hawak niya ito ngang ilang segundo bago ibigay. Dito nakasulat ang lahat ng ipinaalam nila sa akin.
Kinuha ni Gino ang sobra. Hindi na matatag ang kanyang kamay. Binuksan niya ito. Nakaluskos ang papel ng iladlad. Tahimik na pinapanood ni Nena. Ang dokumento ay may selyong isang pampublikong klinika. Babaeng pasyente, Emilia Moreno. Lalaking sanggol, matatak na kondisyon, pinahintulutang paglilipat. Sa ibaba, isang nakatutuking sulat. Ang menor ay ibibigay sa ilalim ng pribadong protokol ng pag-aampon. Ang ina ay lumagdang ang kusanglup na pagsukong ang karapatan. Naramdaman ni Gino na kumukulo ang kanyang dugo. Kusanglup na pagsuko, bulong ni Lola Emilia. Umiling siya na may luha sa mata. Pinilit nila akong pumirma nung nakaseda ako. Sinabi nilang kung hindi ko gagawin, hinding-hindi na kita makikita. Ang katahimikan ay nakapipinsala. Naramdaman ni Nena ang isang napakalaking bigat sa dibdib. Ginuyumos ni Gino ang papel hanggang sa magusot. Illegal ito. Noong panahong iyon, walang nakikinig sa isang babaeng walang pera. Sagot ni Lola Emilia. Huminga ng malalim si Gino. Nakasaad ba ang pangalan ng pamilya na umampon? Umiling si Lola Emilia. Wala akong nalaman. Dahan-dahang lumapit si Nena. Sir Gino, sa pamamagitan ng protocol number, baka matunton ang ekspediente. Tiningnan siya ni Gino at sa kanyang tingin ay mayroong bago. Respeto, mayroong kang punto. Kinuha niya ang telepono. Salvador, anilla ng sagutin. Kailangan mong matunton ang isang protokol ng pag-aampon mula 1995. Pampublikong klinika sa Tondo. Nakaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Mahirap iyan, Gino. Lumang nga file iyan. Wala akong pakialam. Hanapin mo. Ibinaba niya ang telepono. Muli siyang lumingon kay Lola Emilia. Hindi ko hahayaan na ganon na lang ito. Tiningnan siyang matanda na may halong takot at pag-asa. Gino, kung mahanap mo siya, baka ayaw niyang malaman ang tungkol sa atin. Ang posibilidad na iyon ay tumama ng malakas. Dahil ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan din ng pagtanggap sa pagtanggi. Hindi mahalaga, aniya ng may matatag na boses. May karapatan siyang malaman. Naramdaman ni Nena na hindi na ang dating Gino ang nasa harap niya. Mayroong isang mas tao sa kanyang masalita, isang bagay na hindi kailanman naibigay sa kanya ng Pakalipas ng 2 araw, tumawag si Ate. Salvador, may nakita ako. Nasa opisina si Gino. Tahimik na naglilinis si Nena. Ngunit nakikinig ang kanyang tanga. Ang ekspediente ay inilipat sa isang pribadong ahensya ngang pag-aampon patuloy ni Ati. Salvador, nagsara ito noong 2002. Ngunit ang ma-file ay inilipat sa ibang institusyon. Tumayo si Gino. Ibigay mo sa akin ang direksyon. Nang hapong iyon, nagmaneho si Gino at Nena papunta sa isang opisina sa sentro ng Metro Manila. Hindi pa kailanman nakasakay si Nena sa kotse na iyon bilang kasama. Lagi siyang nasa likod o sumasakay sa pampublikong sasakyan. Ngayon ay nakaupo siya sa tabi ng milyonaryo. Iba ang katahimikan, hindi nakakailang, kundi punong kahulugan. Salamat, aniya bigla. Tiningnan siya ni Nena na nagulat. Bakit po, sir? Dahil hindi ka sumuko sa kape. Yumuko siya. Kung minsan ang maliit na bagay ay nagpapabago ng malalaking bagay, dahan-dahang tumango si Gino. Marahil sa buong buhay niya ay nakahanap siya ng malalaking solusyon kung kailangan lang niya ay isang simpleng bagay. Dumating sila sa opisina. Sinalubong sila ang isang babae. Naghahanap kami ng impormasyon tungkol sa isang pag-aampon noong 1995, sabi ni Gino. Ipinakita ang dokumento. Maingat na sinuri ng babae ang digital file. Lumipas ang mahabang minuto. Sa wakas ay nangat niya ang tingin. Nandito, naramdaman ni Gino na tumitibo ang kanyang puso sa kanyang matanga. Ang menor ay inampon ng mag-asawang Santiago. Pinigilan ni Nena ang kanyang hininga. Nakira ba sila sa Metro Manila? Hindi. Lumipat sila sa Baguio pagkalipas ng 2 taon. Naramdaman ni Gino na gumalaw ang mundo. Ang pangalan ng bata, nagalinlangan ang babae, legal na pinalitan. Ngayon ay nakasulat bilang Daniel Santiago. Daniel. Ang pangalan ay umalingaw-naw sa dibdib ni Gino na parang isang hindi kilalang eko. Kasalukuyang edad 28 taong gulang. Ang parehong kalkulasyon na kanilang ginawa. Naramdaman ni Nena na nagiging totoo ang kwento. Hindi lang ito ala-ala. Ito ay isang buhay na tao. Maari ba kaming makakuha ng direksyon? Umiling ang babae. Sa ilalim lamang legal na proseso, kinuyom ni Gino ang kanyang panga. Sisismulan namin. Paglabas, may napansin si Nena. Hindi nakangiti si Gino. Hindi rin siya tuwang-tuwa. Natatakot siya. Natatakot po ba kayo? Tanong niya ng mahinahon. Hindi agad sumagot si Gino.
Natatakot ako na kamuhian niya ako. Naramdaman ni Nena ang pagmamahal. Baka hindi naman po. Baka Ang milyonaryo na hindi kailanman natakot na mawalan ng pera, ngayon ay natatakot na mawalan ng pagkakataon. Nang gabing iyon ay bumalik si Gino sa paupahan. Nahihintay si Lola Emilia na nakaupo sa kama. May nakita ka ba? Pinigilan niya ang kanyang hininga. Buhay siya. Bumuhos ang luha ng walang kontrol. Ang pangalan niya ay Daniel. Nakatira siya sa Baguio. Tinakpan ni Lola Emilia ang kanyang mukha. Salamat. Salamat. Umupo si Gino sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa mga dekada ay niyakap niya ito. Si Nena na nakatayo sa pintuan ay naramdaman na huminto ang mundo. Ang yakap na iyon ay hindi elegante, hindi perpekto, ito ay awkward, ito ay huli, ngunit ito ay totu. At kung minsan ang totu ay mas mahalaga kaysa sa perpekto, hahanapin ko siya, sabi ni Gino ng may matatak na boses. Tiningnan siya ni Lola Emilia ng may takot, at kung ayaw niya tayong makita, huminga ng malalim si Gino. Kung gayon, kahit papaano ay malalaman niya na sinubukan natin. Naunawaan ni Nena ang isang malalim na bagay sa sandaling iyon. Ang kape ay hindi lang kape, ito ay tulay. Ito ang mitsa na nagbukas ng isang pintuan na sarado sa loob ng halos 30 taon. Nang malapit na silang umalis, may naalala si Lola Emilia, mayroon pa. Tiningnan siya ni Gino. Nang araw na kinuha sa akin ang sanggol, may isang nurse na umiyak. Kinunot ni Nena ang no. Bakit po? Dahil sinasabi niyang hindi makatarungan. Naramdaman ni Gino ang isang kirot. Naalala mo ba ang pangalan niya? Nag-isip si Lola Emilia ng ilang segundo. Sa tingin ko, si Aling Lucy Herrera. Lumaki ang mata ni Nena. Ang nanay ko po ay Aling Lucy Herrera. Ang katahimikan ay ganap. Dahan-dahang lumingon si Gino kay Nena. Ano ang sinabi mo? Lumunok siya. Ang nanay ko po ay nagtrabahong maraming taon sa isang pampublikong klinika sa Tondo noong dekada 90. Muling nagbago ang mundo. Buhay pa ba siya? Tanong ni Gino. Opo. Malakas ang tibok ng puso ni Gino. Kailangan ko siyang kausapin. Naramdaman ni Nena na may hinahabi ang kapalaran na mas malaki kaysa sa kanilang naisip. Dahil kung ang kanyang ina ang nurse na iyon, kung gayon mayroong iba pa na alam ang katotohanan, at marahil ay may mga detalye, hindi pa nabubunyak. Tiningan ni Gino si Lola Emilia. Hindi ito nagtatapos dito. At sa unang pagkakataon ang kanyang boses ay hindi tuno ng pangako sa negosyo. Tuno ito ng pagpapasya ng isang anak na hindi na handang mamuhay sa kasinungalingan. Nagsisimulang bumukas ang nakaraan at ang matutuklasan nila sa Baguio ay maaring magpabago hindi lamang sa buhay ni Daniel, kundi pati na rin sa kay Gino at Nena. Dahil kung minsan kapag nagpasya kang hanapin ang katotohanan ay natutuklasan, mong konektado ang iyong kwento sa mas maraming tao kaysa sa iyong inakala. Ang paglalakbay mula Tondo hanggang sa bahay nanay ni Nena ay tahimik. Hindi ito isang hindi komportableng katahimikan, ito ay isang katahimikan na may bigat. Nagmamaneho si Gino na nakatitik sa unahan, ngunit ang kanyang isip ay dekada na ang nakalipas sa isang pampublikong klinika. Sa isang silid panganan, sa isang sapilitang paglagda. Si Nena ay nakasalalay, ang nga kamay sa kanyang hita. Hindi niya kailanman inakala na ang simpleng kilos ng pagdadala ng kapa ay magtatapos sa pagkonekta ng kanyang buhay sa kwento ng kanyang sariling amo. Hindi po gaanong nagsasalita ang nanay ko tungkol sa nakaraan. Aniya ng mahina. Palagi siyang mailap sa kanyang trabaho. Tumango si Gino, kailangan lang niyang sabihin ang totu. Sinulyapan siya ni Nena. Sa unang pagkakataon hindi na niya ito nakikita bilang Sir Gino. Nakikita niya ito bilang isang lalaking binubuo muli ang kanyang pagkatao sa bawat piraso. Dumating sila sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na kolonya ngang Tondo. Mga pader na pininturahan ng mapusyaw na asul. Isang maliit na hardin na may mga halaman. Unang bumaba si Nena, kumatok sa pinto. Isang babae na nasa bandang 50s ang nagbukas. Nakapusot ang buhok. Mainit ang tingin, marangal ang pagod. Nena, tanong niya na nagulat. Ayos ba ang lahat? Huminga ng malalim si Nena. Ma, kailangan nating mag-usap. Tiningnan ng babae si Gino. Agad siyang nakilala. Nawalan siya ng dugo sa mukha. Ikaw, bulong niya. Naramdaman ni Gino ang isang suntok sa dibdib. Kayo po ba si Aling Lucy Herrera? Hindi agad siya sumagot. Nagsimulang mamasa ang kanyang mata. Oh. Naramdaman ni Nena na parang nawawala ang lupa sa ilalim niya. Ano? Huminga ng malalim si Aling Lucy. Pasok kayo, pumasok sila. Maliit ang sala ngunit maliwalas.
Dahan-dahang umupo si Aling Lucy. Nangingini ang kanyang makamay. Palagi kong alam na darating ang araw na ito, aniya, naramdaman ni Gino ang pangininig. Kung gayon, alam niyo ang nangyari. Yumuko si Aling Lucy. Hindi gustong pumirma nga nanay mo. Huminto ang puso ni Gino. Paano? Sinabi nila sa kanya na kailangan ng sanggol ng espesyal na pangangalaga na mas mabuting ilipat. Mahina at siya ay nakaseda. Dinikit ni Nena ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Pinilit nila siya. Tumango si Aling Lucy. Nandun ang ama ng bata. May maabogado siya, may impluensya. Naramdaman ni Gino na nagsisimulang kumulo ang galit. Ang tatay ko, tiningnan siya ni Aling Lucy ng may awa. Oh, ang katahimikan ay nakapipinsala. Bata pa ako, patuloy ni Aling Lucy. Wala akong kapangyarihan, kaya ko lang obserbahan. Naramdaman ni Nena ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Bakit po kayo umiyak? Tanong niya. Tiningnan ni Aling Lucy ang kanyang anak dahil nakita ko kung paano inilayo ang isang ina sa kanyang anak nang hindi niya naiintindihan ang pinirmahan niya. Naramdaman ni Gino na naging mabigat ang hangin. Maluso ang sanggol, pinanatili ni Aling Lucy ang kanyang tingin. Oh, ang salitang iyon ay tumama na parang bomba. Hindi niya kailangan ng paglipat. Hindi niya kailangan ng pag-aampon. Naramdaman ni Nena na kumalat ang galit sa kanyang katawan. Kaya, isa itong panloloko, tumango si Aling Lucy. Oh, biglang tumayo si Gino. Binili ng tatay ko ang katahimikan ng lahat. Dahan-dahang umiling si Aling Lucy. Hinding lahat. Tiningnan siya ni Gino. Nagingat akong kopyang ekspediente. Lumakas ang tibok ng puso ng tatlo. Mayroon po ba kayo? Tanong ni Gino nang may tensyon sa boses. Tumayo si Aling Lucy. Lumakad papunta sa isang lumang drawer. Kumuha ang isang sobra. Inilagay ito sa mesa. Hindi ko kailanman nagawang sirain ito. Binuksan ni Gino ang sobra nang nanginginig ang makamay. Mayroon itong medikal na record, malagda, isang sulat kamay na tala, paklilipat na hiniling ng legal na tagapag-alaga, ina sa ilalim na epekto ng sedatives. Naramdaman ni Gino na kumulo ang kanyang dugo. Pinagmamasdan ni Nena ang bawat salita. Ito ba ay nagpapatunay na siya ay pinilit? Tanong niya. Tumango si Aling Lucy, nagpapatunay na hindi siya nasa kondisyon upang pumirma ng kusang loob. Ang katahimikan ay malalim. Huminga ng malalim si Gino. Sa pamamagitan nito ay mabubuksan kong muli ang kaso. Tiningnan siya ni Aling Lucy ng maingat. Gino, huwag kang maghanap lamang ng legal na katarungan. Kumunot ang nunya. Ano ang ibig mong sabihin? Hanapin mo ang emosyonal na katotohanan. Naramdaman ni Nena na mahalaga ang pariralang iyon. Nagpatuloy si Aling Lucy. Kumilos ang tatay mo dahil sa takot. Hindi ko binibigyan ng katarungan ang kanyang ginawa. Ngunit ang takot ay nagdudulot ng malupit na desisyon. Kinuyom ni Gino ang kanyang makamaw. Takot sa ano? Tiningnan siya ni Aling Lucy ng diretso. Sa pagkawalang kontrol, sa pagkawalang reputasyon, sa pagkawala mo. Ang katahimikan ay nagpakitaan katotohanan. Naunawaan ni Nena ang isang bagay sa sandaling iyon. Hindi lang masamang kaloban ang naktulak sa ama ni Gino. Ito ay pagka-obsesyon, panganailangan ng dominasyon. May alam po ba ang kapatid ko? Tanong ni Gino sa wakas. Umiling si Aling Lucy. Sa tingin ko hindi. Tiningnan ni Nena ang kanyang ina. Naalala mo ba ang pangalan ng tagapamagitan ng pag-aampon? Nag-isip si Aling Lucy ng ilang segundo. Isang lalaki na nagngangalang Ati, Reynaldo de la Paz. Nagtatrabaho siya sa mga pamilyang may mataas na profile. Naramdaman ni Gino na nagsisimulang makaisa ang kwento na parang isang madilim na puzzle. Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Naramdaman ni Nena na ang bawat sagot ay nagbubukas ng mas maraming tanong. Kinuha ni Gino ang madokumento. Salamat. Tiningnan siya ni Aling Lucy ng may pagmamahal. Nawalan din akong isang bagay ng araw na iyon. Tiningnan siya nito na nagulat. Nawalan akong tiwala sa sistema. Ang katahimikan ay naging makatao. Lumapit si Nena sa kanyang ina at niyakap ito. Salamat po at hindi kayo nanahimik. Mahigpit siyang niyakap ni Aling Lucy. Ayoko kailanman na mamuhay ka sa kasinungalingan. Pinagmasdan ni Gino ang eksena at naunawaan ang isang bagay na tumama sa kanya ng malupit na lambing. Ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ngunit kapag ito ay totoo ay nakakatagal sa mga dekada. Bumaling siya kay Aling Lucy. Handa po ba kayong magbigay ng pahayag kung kinakailangan? Huminga ng malalim si Aling Lucy. Oh, naramdaman ni Nena ang pagmamataas. Ang kanyang ina ay hindi naging kasabwat. Siya ay naging saksi at ngayon ay magiging boses. Paglabas ng bahay,
Tahimik na naglakad si Gino. Ano po ang gagawin niyo ngayon? Tanong ni Nena. Maglalakbay sa Baguio. Tiningnan siya niya. Mag-isa? Nag-alinlangan si Gino ngang isang segundo. Hindi niya siya tiningnan ng diretso. Gusto kong sumama ka. Lumaki ang mata ni Nena. Ako? Ikaw ang simula ng lahat ng ito. Malakas ang tibok mo puso ni Nena. Hindi niya kailanman inakala na magtatapos siya sa pagiging bahagi ng isang napakalaking bagay. Sige po. Huminga ng malalim si Gino. Bukas ay maaga tayong alis. Nang gabing iyon, habang ang kalangitan ng Metro Manila ay nakulay kahel at lila, tatlong buhay ang nagbabago ng sabay-sabay. Si Lola Emilia, sa kanyang maliit na kwarto ay tahimik na nagdarasal. Si Aling Lucy sa kanyang asul na bahay ay tinitignan ang nakaraan ng may mas kaunting sisi. At si Gino, sa kanyang malaking mansyon ay naintindihan sa unang pagkakataon na ang kapangyarihan ay hindi nagpapalakas sa kanya. Ang katotohanan, ngunit ang tanong na nakalutang sa hangin ay iba. Paano kaya magre-react si Daniel kapag nalaman niya na ang kanyang kwento ay hindi ang isinalaysay sa kanya dahil ang paghahanap sa kanya ay simula pa lamang. Ang mahirap ay ang pagbubukas ng isang pintuan na sarado sa loob ng halos 30 taon. At kung minsan hindi lahat ay handang makinig kung sino talaga sila, iba ang pagsikat ngang araw sa Metro Manila ng umagang iyon, hindi dahil mas malinaw ang langit, hindi dahil iba ang hangin, kundi dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, ay hindi nagising si Gino de la Cruz na iniisip ang negosyo, kundi isang pangalan, Daniel. Dumating si Nena ng saktong oras na may maliit na backpack at mabilis na tibok ng puso. Hindi pa siya kailanman lumabas ng siyudad na kasama ang kanyang amo at lalo na para sa isang napaka-personal na bagay. Ang itim na kotse ay umusat sa highway patungo sa Baguio habang ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay puno nga hindi sinasabing kaisipan. Paano kung ayaw niya akong makita? Tanong ni Gino bigla nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ilang segundo bago sumagot si Nena. Kung gayon, kahit papaano ay malalaman niya na mayroong isang mas malaking katotohanan kaysa sa isinalaysay sa kanya. Dahan-dahang tumango si Gino. Sa loob na maraming taon ay kinontrol niya ang mga kontrata, negosyo, pamumuhunan, ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang bagay na hindi niya kayang kalkulahin sa manumero, ang takot na hindi tanggapin. Dumating sila sa tanghali. Nakakuha si Ati Salvador ngang direksyon sa pamamagitan ng isang paunang legal na proseso. Si Daniel Santiago ay naninirahan sa isang tahimik na residential na kolonya, malayo sa marangyang luho, ngunit comfortable. Tiningnan ni Nena ang bahay na nakahanay, ang mapunong maingat na inalagaan, ang makotse na nakaparada sa harap ng bawat garahe. Baka nagkaroon siya ng magandang buhay, bulong niya. Naramdaman ni Gino ang buhol sa kanyang lalamunan. Sana, nagpark sila sa harap ng isang kulay krema na bahay na may maliit na balkonahe. Huminga ng malalim si Gino bago bumaba. Sandali siyang nag-alinlangan. Hindi ito takot sa pisikal, ito ay takot sa emosyonal. Kumatok siya sa doorbell, lumipas ang mahabang segundo. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa 28 taong gulang ang lumabas. May timang buhok, matatag ang tingin, kalmado ang postura at may isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagpatigil sa mundo dahil mayroon siyang parehong mga mata ni Gino. Agad itong napansin ni Nena. Bahagyang kumunot ang no ni Daniel. Binuksan ni Gino ang kanyang bibig, ngunit hindi lumabas ang masalita. Hindi pa niya kailanman naensayo ang sandaling iyon. Hindi niya kailanman inakala na ang dugo ay maaring makilala ng ganun. Sa wakas ay nasabi ni Daniel Santiago, sino po ang hinahanap? Lumunok si Gino. Ang pangalan ko po ay Gino de la Cruz. Tiningnan siya ni Daniel nang hindi nakikilala. Hindi po pamilyar sa akin. Lumapit si Nena ng isang maliit na hakbang. Dumating po kami para makipag-usap sa iyo tungkol sa isang mahalagang bagay. Tiningnan ni Daniel ang kanilang mamukha. Hindi niya nakita ang banta, ngunit nakita niya ang tensyon. Nagtatrabaho po ako, oniyan ang matatag. Kung ito po ay para sa negosyo, hindi po ako interesado. Huminga ng malalim si Gino. Hindi ito negosyo, personal ito. Nag-alinlangan si Daniel. Sa wakas ay binuksan niya ng bahagya ang pinto. 5 minuto, pumasok sila. Simple at maayos ang sala. Sa isang estante ay may malitratong pamilya. Si Daniel kasama ang isang matandang mag-asawa, nakangiti. Naramdaman ni Gino ang isang hindi inaasahang bagay. Ginhawa, minahal siya. Umupo si Daniel sa harap nila. Sige, tungkol saan ito?
Naramdaman ni Gino na tumitibok ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Alam mo ba na ikaw ay nampon? Agad na nakaroon ng katahimikan. Kumurap si Daniel ngang isang beses. Pagkatapos ay 2 beses. Oh, sagot niya ng may kapanatagan. Nakakagulat. Hindi kailanman itinago sa akin ng aking magulang. Naramdaman ni Nena na muling umikot ang hangin. Ikinrus ni Daniel ang kanyang braso. Ano po ang kinalaman niyan sa inyo? Pinanatili ni Gino ang kanyang tingin. May kinalaman ito sa iyong pinagmulan. Hindi nawalan ng composure si Daniel. Ang pinagmulan ko ay ang bahay na ito. Ang aking mamagulang, ang aking buhay. Dahan-dahang tumango si Gino at hindi iyan magbabago. Maingat na pinagmasdan siyang binata. Kung gayon, ipaliwanag niyo, huminga ng malalim si Gino. Ang iyong biolohikal na ina ay nagnangalang Emilia Moreno. Nanatili si Daniel na walang kibo. Ang matatag na ekspresyon ay nagsimulang gumuho ng bahagya lamang. Paano niyo nalaman iyan? Dahil ina ko rin siya. Nagelo ang mundo. Naramdaman ni Nena na uminto ang oras. Biglang tumayo si Daniel. Ano ang sinasabi mo? Tumayo rin si Gino. Ngunit nanatili siyang may distansya. Sinasabi ko na ako ang kapatid mo. Ang katahimikan ay naging halos masakit. Nagsimulang maglakad-lakad si Daniel. Hindi ito posible. Pinagmasdan ni Nena ng may mabilis na tibok ng puso. Ipinahid ni Daniel ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Sinabi sa akin ng aking magulang na ang aking biolohikal na ina ay hindi ako kayang alagaan, na ito ay isang kusanglup na desisyon. Pinanatili ni Gino ang gitingin. Hindi ito. Huminto si Daniel. Ipinapahiwatig niyo na ako ay ninakaw. Ang salita ay nahulok na parang bato. Hindi ito iniwasan ni Gino. Sinasabi ko na nagkaroon ng manipulasyon. Tiningnan siya ni Daniel nang may kawalan ng paniniwala at galit na pinipigilan. At bakit ko kayo paniniwalaan? Kinuha ni Gino ang kopyang ekspediente, inilagay ito sa mesa dahil mayroon akong ebidensya. Nag-alinlangan si Daniel. Kinuha ang papeles, dahan-dahang sinuri ang malinya. Nakita ni Nena kung paano nagbago ang kanyang pahinga. Ito ay peke, bulong niya. Kahit na hindi mukhang kumbinsido ang kanyang boses. May isang nar na handang magbigay na pahayag, idinagdag ni Gino. At ang nanay ko ay hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa iyo. Biglang inangat ni Daniel ang tingin. Buhay pa ba siya? Ang tanong ay walang galit, mayroon itong takot. Tumango si Gino. Naramdaman ni Daniel na tumagilit ang mundo. Sa loob ng maraming taon ay inisip niya ang kanyang biolohikal na ina bilang isang anino, isang saradong misteryo. At ngayon ay sinasabi sa kanya na siya ay buhay at minahal siya. Kailangan ko. Ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. Kailangan kong mag-isip. Si Nena ang unang nagsalita ng direkta sa kanya. Hindi po kami dumating para kunin ang anuman sa iyo. Tiningnan siya ni Daniel. Pinanatili niya ang kanyang tingin ng mahinahon. Dumating po kami para bigyan ka ang opsyon na malaman ang katotohanan. Huminga ng malalim ang binata. Ang aking magulang na umampon ang aking pamilya. Tumango si Gino at walang gustong baguhin iyan. Muling tiningnan ni Daniel ang dokumento. Nagsisimulang gumuho ang kanyang mundo. Bakit ngayon? Tanong niya sa wakas. Pinahina ni Gino ang boses. Dahil ang katotohanan ay nabunyag ng hindi sinasadya, salamat sa isang babae na nagdadala ng kape araw-araw sa isang babae na walang sinuman ang tinitiknan. Kinunot ni Daniel ang Ano? Huminga ng malalim si Nena at isinalese ang lahat. Ang parka, ang kape, ang pagtatapat, ang investigasyon. Tahimik na nakinig si Daniel. Nang matapos, bumagsak ang binata sa upuan. Napakabigat nito, naramdaman ni Gino ang isang kakaibang pagnanasa. Hindi niya alam kung yayakapin siya o atras. Pinili niya ang huli. Hindi mo kailangang magpasya ngayon. Tiningnan siya ni Daniel. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Gino na hindi kalkulasyon, ito ay kahinaan. Gusto niya akong makita. Tanong niya ng mahina. Naramdaman ni Gino na huminto ang kanyang puso. Iba ang katahimikan. Ngayon hindi ito pagtanggi. Ito ay takot na may halong kuryosidad. Tiningnan ni Daniel ang larawan ng pamilya sa estante. Pagkatapos ay muling tumingin kay Gino. Kailangan ko munang kausapin ang aking mamagulang. Tumango si Gino. Iyan ang tama. Naramdaman ni Nena ang ginhawa. Hindi ito naging marahas na pagtatapos. Ito ay isang nakabukas na pintuan. Lumapit si Daniel sa pintuan. Bago sila lumabas,
Aniya, kung totoo ito, gusto kong tiyak na ebidensya. Pinasadahan siya ni Gino ng tingin. Magkakaroon ka nito. Nang umandar ang kotse pabalik sa hotel, walang naksalita sa loob ng ilang minuto. Sa wakas ay sinira ni Nena ang katahimikan. Hindi niya tayo itinaboy. Huminga ng dahan-dahan si Gino. Iyon ay sapat na. Tiningnan niya ang rearview mirror. Mayroon siyang mamata ko. Mahinang ngumiti si Nena at ang paraan mong ang pakunot ng nu. No, globas ng may klingtova si Gino. Hindi ito tawa sa negosyo. Ito ay tawa ngang tao. Ngunit alam niyang ang pinakamahirap ay nagsisimula pa lamang dahil ngayon hindi lang ito tungkol sa mga dokumento, ito ay tungkol sa mga emosyon at ang mga emosyon ay hindi pinipirmahan o inaarkibo, ito ay hinaharap. Sa Baguio, si Daniel ay nanatili sa harap ngang saradong pinto, hawa ang mapapeles, nararamdaman na ang buhay na kilala niya ay may malamat. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nagtanong siya kung sino talaga siya. Nang gabing iyon sa Baguio, walang nakatulog ng payapa. Sa silid ng hotel, nanatili si Gino na nakaupo sa harap ng bintana, tinitignan ang malalayong ilaw ng siyudad na parabang sa mga iyon ay makakahanap siya ng sagot. Si Nena ay nasa katabing silid, ngunit hindi rin siya makatulog. Alam niyang ang nakasalalay ay hindi lang isang muling pagkikita. Ito ay pagkakakilanlan, ito ay pagiging kabilang. Ito ay isang sugat na halos 30 taon nang nakabukas. Samantala, sa bahay na kulay krema sa tahimik na kolonya, nakaupo si Daniel sa hapagkainan kasama ang kanyang maumampon na magulang, sina Don Ernesto at Aling Clara Santiago. Ang folder na may dokumento ay nakabukas sa harap nila. Ang katahimikan ay may bigat na parang bagyo bago sumabog. Saan mo nakuha iyan? Tanong ni Aling Clara na may nanginginig na boses. Huminga ng malalim si Daniel. Dumating po sila para bisitahin ako ngayon. Isang lalaking nagngangalang Gino de la Cruz. Sabi niya ay kapatid ko siya, nanatili si Don Ernesto na walang kibo. Ang apelido ay nahulog sa mesa na parang isang hindi komportableng eko. De la Cruz, ulit niya ng dahan-dahan. Yumuko si Aling Clara. Napansin ito ni Daniel. Alam niyo po ba ang isang bagay? Ang katahimikan ang naging sagot. Ma, pakiusap niya ng mahinahon. Kailangan kong malaman. Nagsimulang umiyak si Aling Clara ng tahimik. Inilagay ni Don Ernesto ang kanyang kamay sa balikat nito. Alam namin na ang paampon ay hindi malinaw. Naramdaman ni Daniel na nagsara ang kanyang tiyan. Hindi malinaw paano, huminga ng malalim si Don Ernesto. Tiniyak sa amin ng tagapamagitan na ito ay isang kusang loop na pagsuko, ngunit may mga komento, mga bulong na ang biolohikal na ama ay may malaking kapangyarihan. Naramdaman ni Daniel na nagsisimulang tumagilit ang mundo. At gayon paman, pumirma kayo. Inangat ni Aling Clara ang tingin na punong luha. Napakagusto ka namin, anak, kaya hindi kami nagtanong ng sapat. Ang sakit sa kanyang boses ay totoo. Naramdaman ni Daniel na hindi mahanap galit ang lugar kung saan ito mananatili dahil ang kanyang nga umampon na magulang ay hindi mga kontrabida. Minahal nila siya, inalagaan nila siya, biniyan nila siyang isang matatag na pagkabata. Ngunit ngayon ay mayroong ibang katotohanan. Alam niyo po ba na buhay ang biolohikal kong ina? Tanong niya ng sirang boses. Malakas na umiling si Aling Clara. Sinabi sa amin na siya ay pumanaw pagkalipas nga ilang sandaling ang panganganak. Pumikit si Daniel. Mas malaki ang kasinungalingan kaysa sa kanyang inakala. Hindi lang para sa kanya, para sa lahat, naging mabigat ang katahimikan. Gusto mo ba siyang makilala? Tanong ni Don Ernesto sa wakas. Nag-alinlangan si Daniel. Malakas ang tibok ng puso niya. Hindi ko alam. Kinuha ni Aling Clara ang kanyang nga kamay. Anak, ang pagmamahal namin sa iyo ay hindi nakasalalay sa iyong pinakmulan. Ngunit kung kailangan mo nga sagot, hindi ka namin pipigilan. Ang pariralang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Kalayaan. Huminga ng malalim si Daniel. Kailangan ko siyang makita. Kinabukasan, nag-vibrate ang telepono ni Gino. Isang hindi kilalang mensahe. Gusto kong mag-usap kami lang. Walang abogado, walang pressure. Naramdaman ni Gino na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Nena, na nakaupo sa harap niya sa mesa ng almusal, ay napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Siya iyan, tumango si Gino. Gusto niyang mag-usap kami lang. Tiningnan siya ni Nena ng may seryosong tingin. Pumunta ka. Nagalinlangan si Gino. At kung tanggihan niya ako, pinanatili ni Nena ang kanyang tingin. Kung gayon, kahit papaano ay naging matapang ka. Huminga ng malalim si Gino at sumagot, nandito ako. Sabihin mo sa
Dumating ang sagot pagalipas ilang minuto. Parque Jardines de la Hacienda, alas 1:1. Ang kapalaran ay tila inulit ang orihinal na eksena. Isa pang parke, isa pang bangko, isa pang pag-uusap na maring magpabagong lahat. Nakaupo si Daniel nang dumating si Gino. Hindi siya nakasuot ng suit. Hindi siya nakasuot ng mamahaling relo. Simpleng jeans at simpleng chamisa lang. Huminto si Gino sa harap niya. Ang pagkakahawig ay imposibleng balewalain. Ang parehong pisngi, ang parehong linya sa panga. Sinira ni Daniel ang katahimikan. Hindi ako dumating para makipag-away. Tumango si Gino. Hindi rin ako. Umupo sila. Sandali silang walang alam kung ano ang sasabihin. Palagi kong alam na may isang bagay na hindi akma. Pagtatapat ni Daniel sa wakas. Ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Nakinig si Gino ng walang humpay. Hindi ako dumating upang kunin ang buhay mo. Aniya ng tapat. Gusto ko lang na magkaroon kang opsyon na malaman ang katotohanan. Yumuko si Daniel. Bakit ngayon? Huminga ng malalim si Gino dahil ang isang babae na walang sinuman ang tinitiknan ay nakpaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng hindi pag-abandona. Inangat ni Daniel ang tingin. Talaga bang hinanap niya ako sa lahat ng gataong ito? Tumango si Gino. Hindi siya tumigil sa paggawa niyan. Naging malumanay ang katahimikan, hindi tensyonado. Lumunok si Daniel. At ikaw, nagalinglangan si Gino na isang segundo. Hindi ko alam na umiiral ka, ngunit ngayon na alam ko, hindi ko ito maaring balewalain. Ang katapatan na iyon ay nagpabago ang isang bagay sa hangin. Huminga ng malalim si Daniel. Gusto ko siyang makita. Ang mga salita ay simple. Ngunit may bigat na parang bumubukas na pintuan. Naramdaman ni Gino na puno ang kanyang dibdib ng isang mainit na bagay. Hindi ito tagumpay, ito ay ginhawa. Nang hapong iyon, kinausap ni Daniel ang kanyang maumampon na magulang. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon. Umiyak si Aling Clara. Mahigpit siyang niyakap ni Don Ernesto. Malaki ang puso mo, aniya. Iyon ang mahalaga. Naramdaman ni Daniel na hindi siya nawawalan ng pamilya. Kundi pinalalawat niya ang kanyang kuwento. Nang umalis ang kotse pabalik sa Metro Manila, tiningnan ni Gino si Daniel sa retrovisor na may halong emosyon at takot. Si Nena, na nakaupo sa likod kasama si Daniel, ay naramdaman na nasasaksihan niya ang isang sagradong bagay. Walang gaanong nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat, ito ay umaasa. Si Lola Emilia ay nakaupo sa kanyang malit na kuwarto nang marinig niya ang mayabag sa pasilyo. Dahan-dahang binuksan ni Gino ang pinto, nanatili si Daniel sa pintuan, tila huminto ang oras. Inangat ni Lola Emilia ang tingin, nagkatinginan sila, nawala ang hangin. Daniel, bulong niya na parabang ang pangalan ay naghihintay sa kanyang labi sa loob ng mga dekada. Naramdaman ni Daniel na tumibok ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Inilarawan niya ang sandaling iyon ng maraming beses mula nang malaman niya ang katotohanan, ngunit iba ang realidad. Mas marupok, mas tao. Dahan-dahan siyang lumapit, nahirapang tumayo si Lola Emilia. Nanginginig ang kanyang makamay, patawarin mo ako. Iyon ang unang sinabi niya, patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Naramdaman ni Daniel na may nabasag sa loob niya dahil hindi siya nakakita ng pagkakasala. Nakita niya ang sakit. Hindi niyo po kasalanan, bulong niya. Nagsimulang bumuhos ang luha ng walang pahintulot. Inabot ni Lola Emilia ang kanyang kamay, ngunit hindi niya tinangkang hawakan ito. Ginawa ni Daniel ang huling hakbang at niyakap siya. Hindi ito perpektong yakap. Ito ay awkward. Puno ng mga luha na pinigilan sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Nena na sasabo ang kanyang dibdib. Pinakmasdan ni Gino na may basa ang mata dahil ang yakap na iyon ay hindi lang napagaling sa kanyang ina, napagaling din ito sa kanya. Umiyak si Lola Emilia ng walang tunok. Iniisip kita araw-araw, bulong niya. Pumikit si Daniel. Hindi ko pa alam, ngunit palagi kong naramdaman na may kulang. Ang oras ay naging walang kabuluhan. 30 taon ang napagsama sa isang sandali. Dahan-dahang lumapit si Gino. Inangat ni Daniel ang tingin. Nakatinginan sila ng ilang segundo at nang walang anumang sinasabi ay niyakap din nila ang isa't isa. Ito ay ibang yakap, mas pigil, ngunit puno ng pakilala. Naunawaan ni Nena ang isang malalim na bagay. Ang pamilya ay hindi laging nawawala. Kung minsan ay nagtatago lang ito sa ilalim ng patong ng kasinungalingan. Nang umupo silang tatlo, malumanay ang katahimikan. Tiningnan ni Daniel si Gino. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari ngayon. Tumango si Gino.
Hindi natin kailangang magpasya ngayon. Tiningnan ni Daniel si Lola Emilia. Gusto ko lang po siyang makilala. Paunti-unti. Ngumiti siya sa gitna ng luha. Sapat na yon. Naramdaman ni Nena na ang kwento ay umaabot sa isang punto ng liwanag, ngunit alam niyang may kulang pa rin. Dahil ang paggaling ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan, ito ay pag-aral na mamuhay kasama nito. At mayroon pa ring matanong na hindi nasasagot, matanong tungkol sa ama ni Gino, tungkol sa katarungan, tungkol sa mga desisyon na nakdulot ng labis na sakit. Ngunit sa unang pagkakataon ang katotohanan ay hindi na nakabaon. Ito ay nakaupo sa maliit na silid na iyon at humihinga. At kahit na hindi tiya ang hinaharap, may pag-asa. At kung minsan ang pag-asa ang pinakamalaking himala, ang yakap ay hindi nalutas ang lahat. Hindi nito binura ang mga wawalang taon. Hindi nito ibinalik ang mga walang laman na Pasko. Hindi nito binago ang eksaktong nabasag. Ngunit gumawa ito ngang mas mahalagang bagay. Pinigilan nito ang pag-abandona. At kung minsan iyan ang simula ng paggaling. Nakpasya si Daniel na manatili ng ilang araw sa Metro Manila, hindi sa paupahan, hindi sa mansyon, kundi sa isang maliit na hotel sa gitna dahil kailangan niya ng espasyo upang maunawaan ang kanyang nararamdaman. Nirerespeto ito ni Gino sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi niya sinubukan na kontrolin ang ritmo ng isang bagay. Hinayaan niya itong dumaloy. Napansin ni Nena ang bawat detalye. Ang lalaking dati ay nagbibigay ng matitigas na utos ngayon ay nagtatanong ng mahinahon. Komportable ka ba? May kailangan ka ba? Gusto mo bang mag-usap o mas gusto mo ang katahimikan? Hindi sanay si Daniel sa ganitong kahinaan, ngunit hindi rin niya ito tinanggihan. Isang hapon ay naglakad silang tatlo sa Rizal Park, ang parehong parke, ang parehong bangko, ang parehong kuwento na nagsimula sa isang baso ng kape. Suot ni Lola Emilia ang isang bagong sweater na regalo ni Nena. Tahimik siyang pinakmasdan ni Daniel. Palagi po ba kayong pumupunta rito? Tanong niya. Tumango siya. Ito ang pinakamalapit na lugar na mapupuntahan ko sa inyo nang hindi nakikialam. Naramdaman ni Gino ang buhol sa kanyang lalamunan at hindi ko kailanman nalaman. Tiningnan siya ni Lola Emilia ng may pagmamahal. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa maitinago nila sa iyo. Huminga ng malalim si Daniel. Bakit hindi po kayo lumaban ng mas matindi? Ang tanong ay hindi akusasyon, ito ay sakit. Pinanatili ni Lola Emilia ang kanyang tingin. Dahil kapag kinuha sa iyo ang lahat, kung minsan ang natitira lang sa iyo ay ang mabuhay. Ang katahimikan ay makatao. Walang paninisi, walang pahuhusga, tanging pahunawa. Alam ni Gino na may nakabinbin pa. Ang pangalan ng kanyang ama ay nakalutang pa rin na parang isang anino. Isang gabi, sa opisina ng mansyon, pinulong niya si Daniel at Nena. Ayoko na maging isang legal na labanan ito, aniya ng matatag. Wala na ang aking ama, hindi na siya makakasagot. Tiningnan siya ni Daniel ng may atensyon. At kung gayon, gusto kong gumawa ng iba. Naramdaman ni Nena ang kuryosidad. Huminga ng malalim si Gino. Magtatayo ako ng isang pundasyon na may pangalan ng ating ina. Nandun si Lola Emilia. Puno ngang sorpresa ang kanyang mata. Para saan? Para sa mga kababayan na pinatahimik ng kapangyarihan. Para sa mga ina na nawalan ng kanilang maanak dahil sa hindi makatarungang desisyon, pinakmasdan siya ni Daniel. Hindi na niya nakikita lamang ang negosyante, nakikita niya ang lalaking pumipili na gumaling sa halip na magiganti. Hindi nito babaguhin ang nangyari, sabi ni Daniel. Hindi, sagot ni Gino, ngunit maaari nitong maiwasan na mangyari muli. Ang katahimikan ay puno ng hahulugan. Naramdaman ni Nena ang luha sa kanyang mata. Hindi niya kailanman inakala na ang isang kape ay magtatapos sa paglikha ng isang napakalaking bagay. Ang sumunod na mga araw ay nagpakita ng tunay na pagbabago. Nagsimulang bisitahin ni Gino si Lola Emilia ng walang pagmamadali. Umupo siya upang makinig sa mga kwento ng kanyang pagkabata. Natuklasan niya ang madetalye na hindi niya kailanman nalaman. Nagusto niyang matulog na yakap ang isang stuffed toy. Natakot siya sa dilim na malakas siyang tumatawa kapag masaya siya. Nakinig din si Daniel. Nakilala niya ang kanyang sarili sa ilang katangian at sa iba naman ay natuklasan niya ang mga pagkakaiba na nagpapakabukod tangi sa kanya. Hindi sila nakipagkumpetensya. Hindi nila sinubukan na kumuha ang lugar na mayroon na. Natuto silang mamuhay ng makasama. Pinagmasdan ni Nena ang lahat ng puno ang kanyang puso dahil naging saksi siya sa simula at ngayon ay nakikita niya ang bunga.
Isang hapon ay humiling si Daniel na mag-usap silang dalawa lang ni Gino. Umupo sila sa teras ng mansyon. Ang paglubog nga, araw ay nagulay kahel at lila sa kalangitan. Hindi ko alam kung anong lugar ang aking kukunin sa buhay mo, sabi ni Daniel ng tapat. Hindi na alinlangan si Gino. Ang gusto mo, tiningnan siya ni Daniel. Hindi ko gusto ang pera mo. Mahinang ngumiti si Gino. Hindi ko iyon inialok sa iyo. Nakaroon ng komportableng katahimikan. Gusto kong oras, patuloy ni Daniel. Gusto kitang makilala ng walang pressure. Tumango si Gino. Gusto ko rin iyan. At sa unang pagkakataon ay pareho silang ngumiti ng walang tensyon. Hindi ito isang magandang pangako, ito ay isang masimpleng bagay presensya. Isang umaga, bumalik si Nena sa parke na may thermos. Hindi na nag-iisa si Lola Emilia. Kasama niya si Daniel. Dumating din si Gino pagkalipas ng ilang minuto. Umupo silang apat, nagbuhos si Nena ng kape. Dahan-dahang umakyat ang usok, ngumiti si Lola Emilia. Alam mo ba kung ano ang pinakakamangha-mangha, aniya na nakatingin kay Nena. Nagsimula ang lahat sa bagay na ito. Yumuko si Nena ng may pagpapakumbaba. Ayoko lang po na mag-isa siya. Hawak ni Daniel ang baso sa pagitan ng kanyang makamay. Kung minsan ang maliit na bagay ay nagpapabago, sa tila imposibleng bagay. Tiningnan ni Gino si Nena. Hindi ako kailanman humingi ng tawad sa iyo. Inangat niya ang tingin na nagulat. Bakit po sir? Dahil naniwala akong pag-aaksaya ng oras ang pagtulong. Mahinang ngumiti si Nena. Hindi po kailanman huli para tingnan ng iba. Huminga ng malalim si Gino at sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang isang bagay na hindi kailanman itinuro sa kanya ng negosyo. Ang kapangyarihan ay wala sa pagkontrol. Ito ay nasa pagkonekta. Hindi ibinabalik ng buhay ang mataon. Hindi nito binubura ang mga kasinungalingan. Hindi nito eksaktong binubuo muli ang nabasag, ngunit nag-alok ito ng mga pagkakataon. Mapagkakataon na pumili ng iba upang ihinto ang kadena ng katahimikan, upang baguhin ang sakit tungo sa layunin. Ang isang kape ay hindi lamang kape. Maaari itong maging kasama, maaari itong maging tulay. Maaari itong maging simula ng isang inilibing na katotohanan kung minsan ay naniniwala tayo na kailangan natin ng malalaking kilos upang baguhin ang mundo. Ngunit nagbabago ang mundo kapag may nagpasya na huwag dumaan, kapag may tumingin sa hindi pinapansin ng lahat, kapag may nagsabi, hindi kita iwan. Natutunan ni Gino na hindi binibili ng pera ang nawawalang oras, ngunit maaari nitong ipuhunan sa katarungan. Naunawaan ni Daniel na ang pagkaalam sa katotohanan ay hindi nagbubura sa pagmamahal na natanggap niya, pinapalawak lamang nito. Natuklasan ni Lola Emilia na hindi kailanman huli para yumakap. At kinumpirma ni Nena ang isang bagay na alam na niya sa puso, na ang kabutihan ay hindi kailanman maliit. Kung ang kwentong ito ay may iniwan sa iyong dibdib, kung naramdaman mo na ang mundo ay napakalamig, tandaan ito, palagi kang maaring maging mainit na kape sa taglamig ng isang tao, dahil hindi natin alam kung anong pintuan ang maaring buksan ng isang simpleng kilos, at marahil, nang hindi mo namamalayan, binabago mo ang isang kwento na mas malaki kaysa sa iyo. Salamat sa pagdating mo rito. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, ibahagi ito at sabihin sa amin sa mga komento, may maliit na kilos ba na nagpabago sa iyong buhay? Dahil kung minsan ang tila walang kabuluhan ay siyang eksaktong nagliligtas sa lahat.